Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko. Hello mga kakwento! Welcome back to Kwento Overload. Another week, another topic na naman tayong pagbubulungan, pagchichikahan, at pag-uusapan ng walang preno with my dear friends dito sa Kwento Mo, Kwento Overload. Sorry. Hello, Kuya Rob. Good evening guys. Good evening sa inyo lahat. Actually, may nabasa ako dito, may nakita ko sa internet. Meron dalawang mag-partner. Actually, siya magkalayo na nagkakilala sila online. Ang problema, actually hindi problema una, yung lalaki pumunta rito sa Pilipinas, okay, para i-meet yung kanyang partner. Ito yung problema. Pagdating sa airport, iba yung nakita ng lalaki yung babae. So, ang nakita niya sa picture daw, sabi ko sa news, payat, tapos iba yung itsura. Nung nakita niya yung personal, ibang-iba. Ano masasabi niyo rito? Pwede ba yun? Nag-video ko naman yung mga yan, di ba? Pag nga. Anong nagbago yung itsura? Maganda ba yung pagkaka-filter ng video pag nag-video call? Meron ba nun? As in malayo? So, hindi rin siya yung nasa video pag ganun? Baka possible, ibang litrato yung unang senen niya o hindi natin alam kasi kung hindi ganun katete yung lalaki, malay mo, once lang, tapos sabi nga natin nagpe-filter na sila, di ba? Nakaka-bother din syempre. Yung sa mga side ng mga lalaki, ito yung ini-imagine nila, ito yung mamimit nila, medyo nag-invest na sila. Lalo na sabi sa balita, mga 3 taon na ata silang nag-uusap. My God. That's a lot, huh? That's a lot. Yeah, a long year. Nagplano makita sa airport. May alam mo, iba itsura. Sa airport, no? May alam mo kung ganyan, madaling mag-fake, no? Kung magaling mag-makeup, grabe ngayon yung nagagawa ng makeup sa online, no? Ibang-iba itsura ng tao. Pag nakita mo, face-to-face, baka hindi na nagawa yung pag-makeup niya. Or doon siya nag-makeup, nag-iba lalo yung itsura niya. So, yung mga chances na I will never know kung babae siya o lalaki siya. Di ba rin? May ganon. Kung babae ba yan o lalaki, natatalo pa yung makeup natin ng girls. But that's very, to me, that's very, something alarming kasi, it all depends with the person. Kasi ako naman, if ever I'm gonna venture out into online, I will really be transparent to really look at the face, bare face, na walang filter. Yeah. I mean, dito na tayo sa online. I want really to see you what you really look like in person, kahit sa camera lang. And I feel so sad kasi that's 3 years. Oh my God. I mean, that you've already invested your time. So I think this is something, a new phenomenon, no, na sa online, na the rise of social media, the technology, that we can already have the rise of filters. Yun sabi ni Jane. Na anything can happen. Katulad ng sinabi ni Rob, nagkita sa airport. Ganun, ibang-iba yung itsura. Sa tingin nyo, kung kayo yun, tutuluyan nyo or okay, wala na, ayoko na. Sa airport wala ng filter. Baka yung pwede sa cellphone meron. Baka schedule ng Boracay o kaya papuntang Cebu, hindi na matuloy. Tingin nyo kaya paano ko sa inyo nangyari yan? Yung meet mo, iba itsura, no? Pag nagkita kayo. Love mo na yung lalaki o babae, tapos pagkita mo in person, ikaw ba yan? Yung tipong alam mo yung akala mo ang tangkad na lalaki, pala maliit lang siya. O kaya kung maliit lang siya, ang tangkad pala niyang lalaki. So hindi kayo sahag. Kasi marami ka nasasalubong na ganyan, talagang ang tangkad-tangkad no boy or something na foreign. Tapos yung girl, ang liit niya, di ba? Ang layo. Pero syempre, pag nag-video ko like this, wala ka naman nakitang height sa atin eh. So ito na agad, kita natin. So nangyayari talaga. Pero may nagkakatuluyan din naman. Siguro kung ako yun, okay, na-turn off ako sa itsura. Siguro I'll give it a chance pa rin kasi yung nag-uusap kayo, siya naman yun eh. Siya naman yung totoong tao, tanggalin mo na yung mukha. Pero yung how you talk to each other, tapos kung paano siya mag-care sa'yo, paano kanya ingatan or supportahan, kung ano man yung pinag-uusapan ninyo. Siguro yun na lang yung chance na bibigay. Kung
kung doon mag-click kayo, di good gagwapo na rin yan habang tumatagal. Yung character ng tao, no? Yung character niya na talagang pinili mo yun. Hindi na kailangan yung physical features niya. Kung nag-enjoy naman kayo mag-usap within 3 years, tumagal ka ng kwentuhan yun na, you can stay there with the person na kahit sa communication, yung kwentuhan yung topic nyo, tatagal daw eh. Pero kung sa pag-uusap pa lang, nagtatalo na kayo, malamang tatagal ng 3 taon yun, no? Oo nga. Siguro din, yun sa kwento, there's another factor din, no, what made the guy also dumb. I think that's the word dumb, no? Kasi hindi na nga natuloy. Maybe underlying, not just the physical, pero oo nga din naman, no? I'm so sorry na we are all entitled to our opinion. Pero ako din kasi, if ever na lang naman na I'm gonna meet someone, yung first meeting pa lang online, I really want to see it if it will really fit my standard. Oo, they say, no, na we all have our standards din na beauty is in the eye of the beholder. Some would choose na yung character. Pero yeah, malalaman naman yan na if in line yung align ba yung mga ano ninyo, yung mga values ninyo, and then tsaka din papasok the beauty or the good looks. So I think that's my takeaway for that. Wala bang So ano you yun? give him a chance. Pero wala Give bang a ano yun? Parang part ng cheating yun. Kumbaga, hindi mo sinabi yung totoo on that part. Kasi meron naman kasing on one part, diba, sa advocate lang. Sabi nga nila, asawa mo, the first person makikita mo, pagising, pagdilat mo ng umaga, di ba? Pagising mo, paano kung hindi mo gusto yung makikita mo, baka atakin ka sa puso, o kaya bangungutin ka. So, Normal yeah, yun. Yung gano'n. Yeah, I think, to me, may ganun to me, I would consider that as cheating. Na parang, this is not what you, pero, well, sorry naman, not really to me, pero I really feel sorry for the guy. Pero to me, I would consider that as cheating. Na parang, this is not what you look like. I'm not talking to you. Pero, yeah, ganon. Diba? It's not naman all the time that you're in love with the person. Nawatagal kayo, hindi lang lagi kailangan love lang. Diba? Kasi you have chosen the person. Kaya kayo tumagal. Pinili mo na yan, no matter ng itsura niya sa umaga o ano man ang breath niya sa umaga. Kailangan na siya. O, di ba? Kung di mo matiis, ayaw na sa'yo. Ayaw na agad, give up na agad. Di ba hindi? Pinili mo yan, you really decided na kayo. So, is this saying that if you're gonna dump someone else right then and there, so there's no love, right? Yeah. Kasi nga, based on what Jing said na, it's a choice. You live by choice, regardless of how you look, how you stand or talk. Because if it's really love, then no matter what, you will accept the person. So there was no love for that. Maybe the person, some people really look for physical attributes ang talaga, yung mga Latina beauty, celebrity. So, pero na sila ng mga other factors like may trust sila, may respeto sa kanya, di ba? Number one. Pagkakasama. Anong feel mo kung sa'yo nangyari yun, the first day nakita kayo, about face siya? Ay, sorry. Hindi kita on the airport. Anong reaction nyo nun? Sa'yo nangyari, nag-meet kayo. Siyempre, mag-impression ka ng 3 years. Right? 3 years naman eh. Nagtagal naman kayo. Ba't ka nga ba tumagal? The first place. Ay, pwede naman kasi nadaan sa bola. O kaya lang, we don't know, di ba? Right? Maybe, naghahanap din ng company lang yung isa. Di ba? Harap lang nakausap, natutuwa, something new. Everybody loves something new. Laging may bagong gusto nila. Tuloy nyo na yung pang-abolahan nyo. Tuloy nyo na yun. Nandiyan na. Dumating pa nga, mas adagdag pa yun kasi noon, distant kayo. So ngayon, nagkasama na kayo. Tuloy nyo na yung pagbubulahan nyo. Baka fling na lang at tutuluyan yan. Baka friends na lang. Baka friends na lang kasi nabulaga ako. Ay, siya pala yun. Ay, parang nagbago ang plano ko. Ibig sa isang buwan, mga 3 days na lang ako, babalik na ako. Ako siguro na if that really happened to me, I think I would be so devastated. I'm not gonna mention what will I do here because we have viewers also. I wanna preserve my dignity, my reputation. So I think di na siguro aabutin lang talaga sa paiyak-iyak. Hello, I've invested my time in here. Tapos parang, yeah. I mean, it's kind of sad na wow, after 3 years, o baka siguro namulat yung mata, nauntog yung lalaki, tapos ay, hindi pala ito hinahanap ko. So,
That's what you call, ladies and gentlemen, to manage your expectations. So habang maaga pag ayaw mo, so wag mo nang bilihin. Hindi rin Di siguro ba? expectation ang i-manage mo. I-manage mo rin yung anger mo kung sakali magagalit ka may Huwag stress. mo upakan sa airport. Wag, Ay, di wag. naman. Hindi tayo, I don't wanna make a scene by that. Baka mga ano lang, movie scene na gusto kong gawin na mga Ano mga drama linya? lang. Ano mga linya ba yung mga linyahan? Yung sa Titanic, you betrayed me like a monster. Ano yun? Ano yun rin? Normally ba pagka ganyang, yan, first time nagkita na. Kasi iba-iba mga experience ng ibang tao, di ba? Minsan nag-usap sila through online, pag nagkita sila, meron ng something, may mangyayari na. Yung iba naman, hindi totoo, di ba? Kasi minsan, when you talk online, parang lalo na kung dating app ang pinanggalingan ninyo, parang ang dating is, gusto nito ng ganito. Or, towards a more serious relationship. So, paano mo nalaman niya ganon? Na pag nagkita kayo, eto na kayo. Pag nagkita kayo, para na kayong husband and wife. Parang ganon. Pag nagkita kayo, 3 times lang. Di ba parang ganon? Parang hindi na misinterpret yung Yung touch siya sa looking lang. Ako, I believe in that. Pagka may touch na, tas tipong, ewan ko, siguro ang gaspang ng kamay. Hindi naman, joke. Kaya pag yumakap na, ramdam mo talagang totoo yung yakap or yung init may na. Merong ganon. So, May lukso ng dugo. pwede din, no? O kaya, Eto na talaga. yung ayaw, hindi naman siguro yung ayaw kitang alam mo yung pag nakita mo yung tao, parang wala pang ginagawa, parang ang bigat na ng loob. Hindi naman siguro kasi 3 years sila. Like 3 years. Sabi nyo, the situation is 3 years naman kahit po paano sa online dating app. Yeah, actually nasa foundation yan kung paano nyo inubos yung 3 years before you meet. Ano ba yung circumstance, bakit kayo bilang naisipan nyo makita? O kaya baka nagkataon lang or hindi pa ganun kahinog. May possibility talaga na nagulat ka sa itsura, baka mag-about face ka talaga. Maybe that's one. Or kung friends kayo, or medyo may pinagdaanan na kayo, possibly di mo naman sabihin nila na, sige na nga lang kasi ang bait naman sa akin to. So, okay lang ipagpatuloy nyo. Maybe, pero maybe not romantically. Kasi, I agree din naman on some part na the first part talaga is looks talaga. Secondary lang talaga ang attitude. Kasi attitude will develop it after lang. Pero kung sa first part, hindi mo na gusto, I don't think na, nobody would say, gusto ko siya kasi matulong siya, agad, yung good traits. They won't say that on the first glance it. You have to get the attention of that person. Kaya gusto mo, yung unang-una, yun agad. Pero kung malalim na, kung friends lang, sipon na baka naman, pwede na to. Kasi at least may kakilala ako sa ibang lugar. May friends ako maybe will not blossom into a romantic scene. Parang ganun, di ba? Makakatawa yung sabi mo, Rob, talaga yung nagkita tas umabout face. Kita about face. Ay, mali po pala ako ng Bay. Pinuntahan makita tayo sa Bay 7, buwan ka sa Bay 9 ako. Tinatanong mo. Tinatanong mo siya pa yun. Yeah, I think to me is that I just really have to be clear with what I want, and then I think I'd rather go with what Rob said a while ago, that I think I would be able to capture or to be to be mesmerized through the beauty. So ewan ko ba kung marunong siya magluto. Hindi, we're not yet talking. So I think the first glance, if bet ko, yun, may tipo no titipuhan ko. At saka, secondary, the conversation will follow. Yes, hello, can I buy you a drink? Ganon. And di ba? So you're into cooking. Okay, that's nice. I'm also into baking. So you have common denominators now. And then, I think it all also goes with yung what's really your goal? Expectations. If I'm going to talk to the person and I would say I am really into serious dating,
serious dating. So if you're not gonna say to me that you're not into that, okay, then let's just cut off this so that you won't be investing too much time. Pero factor talaga yung attraction, no? Walang attraction, hindi magsisimula yun. Walang spark yan. Walang mangyayari. That is- Kaya I'm about faith. Pagdating About this talaga talaga. ninyo. Kasi hindi ka nakikita, nasa dream sequence kayo, para sa pelikula, nasa dream sequence. It's either good or nightmare ang mangyayari. Kasi yung nangyari doon sa airport, nightmare. So, Parang nakikita pero good conversation ba sila in 3 years? siguro naman, nag-uusap sila. Pero meron ka pa rin, sabi ko nga dream sequence meron kang binubuong scenario sa utak mo before you meet Kung yun nag-fit siya, Inaano mo. this is okay. Paano kung hindi siya nag-fit sa isip mo? May turn-off factor yan Mag-turn off ka dyan. Depende na lang kung makaka-rebound ka na dahil friends kayo. But still go on with the friendship. Pero kung you are romantically inclined at connected, yet hindi siya nabuo dun sa base dun sa dream sequence mo, paano na? May Diba? hindi pa. Paano naman napanood na ganyan? Ano siya, talagang inireklamo siya. Alam mo yung mga Ano? brothers. Pwede ba yung police? Ang totoo nakarating ka na tang nagreklamo ay yung foreigner. Kasi nga, dumating sila sa point na parang nagpapadala na si foreigner ng support. Yung may mga ganun, Okay. hihingi. Money na. it's then, Yun. Tapos, Oo, yung ganyang, paano pag may pera factor na gumastos na yung foreign dumating na rito, tapos yung factor na naggastos pa ba siya or what? Tuloy mo rin, ano yung sabi mo about money? Yan. Kasi yun, factor tapos din yun. nung nakita, hindi ganon yung ina-expect ni Afam. Kaya nakarating sila dun sa nagreklamo talaga. So, ang naman kasi doon, parang ang nangyari, ang tawag nito, ang payo naman ni Teresa yung show, kalimutan ko. Basta anyway, kilala nyo na yun, yung mga brothers na yun. So, parang bakit po tinanggap? 'Di ba? Sabi niya tutulong daw siya, tutulungin niya ako ganyan. Syempre, may na-expect yun. Hindi mo Kaya siya correct. Yeah, nakita, wala. umayaw. Oo. Pero parang talagang nagreklamo. Iba yung Kasi, persona. di ba? Kasi nga din mga kaibigan at mga televiewers namin, mga YouTubers, there's a concept kasi, di ba, sa tao na we all have our definition of beauty. If we're gonna compare it in contrast to other nationalities, alam naman natin yung ibang mga kalahi na they also have their definition of beauty, o di ba tayo nga, di ba nakita natin yung mga afam at saka yung typically talaga like gusto nila hindi swaksan, di ba, as Asians iba yung definition of beauty natin sa babae, iba din yung siguro yun sa kanila sa mga puti, whatever they see as Asians. At yung pag sinabi afam, ano yung afam? Ano yung afam? American, I don't know. Acronym ba yan? Acronym ba yung afam? Yung afam, American something. Basta foreigner. Yun ang Basta terminology foreigner, mo. afam ba tawag? Yeah, alam mo naman na tayo mga Pilipino, we're very good in coining terminology. So yan yung nauso ngayon na afam na sagot sa kahirapan. Mga kaibigan, meron po tayo sagot sa kahirapan. Isa na naman tayong mga kapatid na umakot sa hirap. Hinago ng isang afam. Online dating, no? Foreign talaga, madalas. Hindi mo masyado kukuha ng Pinoy sa Pinoy din, no? Kapag nagkalahi, mahanap talaga sila ng foreigner na kanilang tagline. Tag lang ba? Meron pa ako naisip na kwento, totoo rin pero parang hindi na inline. Pero ganun din, sa online din. Kasi mentality rin kasi, di ba? I don't know with, they would rather meet a foreigner rather than the same nationality dito sa atin. Probably, sabi nga nita, afam ang sagot sa kahirapan. Pwede, di ba? Isa natin, boys natin. Pero pag babae afam, di ba tawag? Pag babae naman ng... Paano? Pag babae? Hindi natin alam. Hindi ko alam. Puro Alam na niya lang lalaki. afam.
Parang madalang yung babaeng foreign tapos lalaki ang Pinoy. Meron ba? Kung meron man, masyadong ang statistics mataas. Baka hindi lang masyadong out, pero meron yan. Meron, hindi lang masyadong out kasi ang naka-out lagi is puro mga lalaki, mga foreigner na lalaki. Ang encounter na kita nyo. At sila yung mas adventurous as compared with the girls. Pero meron mga Oo. Even sa mga Oo. ads, lalaki ang ina-ads nila na nag-aanap ng partner. Diba? Yeah. Pero also, if you're going back to the topic, well, for those people who would want to pursue the love life with a femme, so you also have to consider also the the mindsetting of the foreigner kasi nga, di ba? Yeah. It's a complete It's different different. world, no? Very different. Culture nila. Dapat somehow I think to me in my opinion kaya siguro nakiwalay yung nakita baka not just the looks or baka iba yung mindsetting kasi alam mo naman how we think Filipinos or Asians compared to Americans in directness, napapakipot pa tayo, and di ba yung mga puti, they want straightforward, parang mga ganun. Can I add on the other side? Hindi naaamoy sa online. Paano ang smell? Ayo. Wala sa online yung amoy eh. So, what if pag nakita kayo, may certain smell siya na talagang matetake mo ba yun? Paano na? Baka malaban mo to ng di oras. LBDD nga na. Oo din. Depende na yan. No? If you're gonna accept it wholeheartedly. Kasama na yan, tatanggapin mo. Kasi yung kulay, hindi naman na yun eh. Nabe-filter ang kulay, hindi mo. Kung sa kulay, hindi. Talagang may mga ganong partners. Like, kita mo sa malls, ganyan. Kaya minsan, ako rin kasi medyo, chismosa. So, medyo ino-obserbahan ko, parang okay naman sila. Parang okay naman sila. And usually, di ba, ang mga AFAM, ang gusto nila, yung medyo exotic beauties. Ayan na. Sa Pilipina. Oo, pag nakita mo, pero, makinis. Petit sila, sexy. Talagang sabi ko, More morena. More on morena. Beach type. Sorry, iba yung nasa isip ko. Hindi, natawa ako, sorry. Kasi di ba, sabi niya, exotic beauty. And nandun sa mind ko, yung synonym na parang, ano ba yun, exotic, yung endangered, yung Hindi naman. Grabe. Yung beauty na talagang lumalabas once in a blue moon lang, yung hindi mo nakikita for 20 years. Unique eh. Hindi na pwede. Yung kulay kasi natin, babenta yan sa mga European, sa mga Yeah. Inapunta kami talaga ng talagang pag mga European, iba ang dating ng Pinoy eh, yung kulay. Tsaka yung tsura. At saka yung normally yung hindi type ng kapwa Pinoy. Kasi tayo, masyado tayo colonial, gusto natin yung mga matang kaya, yung mga Caucasian, ganyan, dating, di ba? Tisay. Mestiza. So, yun, mga kaibigan. So, alam ninyo na love, like dating online or pursuing a love life is really a gamble in so many ways. So, hindi mo alam if the same instinct ba kayo, hindi mo alam ito ba talaga yung beauty. So, gamble. So, you have to gamble and manage your expectations. Malay mo, nambubugbog pa to dahil kawawa. Ayan ang isa din yan. Nako, yan. Although that's a different case, pero marami nangyayari, right? That's the gamble. That's the Yeah, and then going back to what Jing said, diba? Hindi mo yan malalaman sa online. Kasi online, setting the best foot forward, but talaga, I will take care of you no matter what until the end of time. Kapag kita ninyo, oh my God, Boogie Wonderland ka pala. So, ang problema kasi minsan, ang problem kasi minsan yung mga foreigner minsan inaasa nila pati yung sa pamilya nila, yung sabi nga nila ang sakot sa kahirapan. So minsan kahit nandun sila sa sitwasyon at ayaw nila, hindi sila maka-atras because may something in return na alam mo na nakukuha.
benefits. Napag-aaral yung mga kapatid because of sa support ni ganito. Kaya ang investment mo is not just because you love that person and also yung mga benefits na nakukuha from that person. Kaya Oo. depende na rin sa tao kung paano nila tatanggapin yan. So kung okay lang matching bag ka, possible, pero ingat din. Grabe. On the other side, sila rin kaya, nag-research na rin sila na ang pagka-Pilipina, laging may gano'n, may sabit na mga anak, kapatid, kamag-anak na pupunta sila, sakop nila. Hindi kaya alam na rin naman nila yan. Nakikita na rin nila yan sa atin. Napagtura natin. Yes. I think that's a good question. No? That's a good question. Mga kaibigan po, all of our comments are just our opinion and hindi po ito applicable sa lahat. Hindi ito applicable sa lahat. Meron naman din iba. Pero that's a good question na, yung mga foreigners din ba, they know, maybe I really hate this no, if they labeled us Filipinos no, na ano ba, they're just... Stereotype na tayo, right? Oo, na depending on their wealth, tsaka asawa kasi they want also to have their family live in, have a good life. So I hope not, I hope not that there are still people looking for really love and not for the answer to their Meron naman. Meron naman. Kami talaga. True love naman sa family support lang. Kasi marami naman tayo nakita magandang asawa, nagpakasal. From an online dating. Ang gaganda kaya ng laking mix ng Filipino at saka foreigner na ang ganda ng Yun ang good side. Pag nalahian ka, medyo gumaganda lahi mo. Yun undeniable. Ay, hindi po ibig sabihin namin sa mga exotic beauty ay hindi maganda ha. Wala po ay may sabihin maganda. Kami po, kasama pala kami sa exotic. Ano lang kasi mga Pilipino para bang sukatan pa rin before yung pagpumuti, mas maputi maganda. Yeah. Pag may tingin ka, iba yung tingin sa'yo. They would say that. Kaya pag nahaluan ka ng foreign bodies, nag-iiba yung tsura ng anak niyo. Sabi niya, ito na nga itsura namin, kukuha pa ako ng itsura ko. Di syempre, ayaw nila. Kukuha siya ng mas itsura. Di ba? Addition to that, I have a friend. Itawag sa pangalang Sabel. Diba? Si Sabel, nakahunting. Sorry for the word hunting. I mean, no. Landed, married, very prominent and respectful afam. Siguro in love talaga si Afam sa kanya. To cut the long story, sabi ng Afam, whatever you like, my dear, do it. Sabi ni Isabel na I want to make pagawa all the parts of my face na hindi ko gusto. So yun, kumanda si Isabel. Nagpa-ilong, paggawa ng ilong, nagpa-blep sa mata. Yung, basta, ano nga yung tawag na sa teeth? Filler. Hindi, Teeth. Yung buo na, Yung veneers siya. Naka-veneers na. So, pag uwi ni Isabel, hindi ko na nakilala si Isabel. Ang ganda ni Isabel. So, di ba, it's part of the gamble. And if whatever the gamble, you are blessed, to have an understanding partner. So, yun, pinaganda siya. Kuminhawa talaga yung buhay. Sabi niya, my dear, hindi ka pangit. Wala kang talagang pera. Kaya kung nagkaanak sa labas ng anak, ang layo ng mukha. Ay, nako, that's another topic, no? That's another topic. Oo. Sa mga avid listeners natin, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon sa topic na to. Our next topic, mas lalo namin paigtingin yan, pero mas maganda kung meron kaming mga makukuha na mga informations kung anong gusto ninyong pag-usapan namin kasi very, very willing kami at kami excited para mapag-usapan yan. And if we have to do research, we will do so. And if we have to get guests para may mapag-usapan yan, sabihin nyo lang. Basta sabihin nyo lang, comment below, share, subscribe to our Kwento Overload at gmail.com, and see you on our next episode.
Ito ulit ang kwento. Ang overload. Overload! Bye! Bye! Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko.